Actually, parang yearly ito na activity ng Lukban. Ever since the in-charge was here, parang yearly din lang na activity na ginagawa. Kasi since, since in-intensify ito, I believe mga 2016, 2015 pa, parang pinaigting na ng DepEd ang implementation ng gulayan sa paaralan sa mga schools. So since then, yearly, until this time, parang nag-improve. Kaya, pag tinatanong nyo kung ilan ba talaga nag-start na rin, simula pa nung mga 10 years back na pa. Ever since na, parang ganun. Nai-improve nga lang. So parang yearly activity kasi. For this particular school year, as early as, kasi we started mga June 16 eh. As early as September, no, nakakapagtanim na tayo ng mga mga gulay-gulay sa ating paligid, particularly sa ating landscape area dito sa may harap. And then any possible space sa mga buildings natin, natataniman din lang yan. Combination of the perennial plants like we have sayote, we have malunggay, may mga ilan-ilan tayo. Kasi ang pinaka-purpose nga nito is to support the feeding program of the school, wherein every now and then, kada start ng school year, nakakakita tayo or nakakahanap tayo ng mga learners na hindi naman malnourished, no? Ang tawag sa kanila mga wasted, na hindi nasa tamang timbang. Sila yung mga nasa feeding program ng eskwelahan. Though this particular school year, ang feeding program ay parang sinagot na ng DepEd dahil dun nga sa project din lang na Uplan Kalusugan ng DepEd. But then, to supplement that, to have other sources, kaya namin pinagbubuti yung aming gulayan sa paaralan. Hindi siya isang area lang. Ang sabi ko nga kanina, parang pagitan ng building to building, nasa may mga around 280 square meter tayo. From itong passage garden natin dito. That's the main landscape garden of Lukban Integrated School. Ini-integrate na natin kasi yung vegetables as for the aesthetic effect, no? Maganda rin kasing tingnan ang mga gulay na nahahalo diyan, hindi lang mga flowers at ornamentals. Kailangan may production din ng consumable foods, consumable produce, no? Katulad ng mga gulay. Doon din sa baba, in between the ALS and the grade 2 building, may mga area kasi doon na pwede aside from our lots na in between buildings, may rin tayo, napapractice din natin yung vertical gardening. Steel matting, na kung saan naglalagay kami ng mga plastics na pwedeng mapagtaniman. Pag pinagdugtong-dugtong mo lahat yan, siguro magsasum up siya ng mga 280 square meters na lahat. Which is a very good ideal area na, no? Naiisip nga namin na siguro ba in the future we can actually offer urban gardening, urban agriculture, ganon. Lalo na sa aming junior high school. Ngayon, grade 7 pa lang sila. But sooner or later, pag nasa grade 9 na yan, grade 10, pwede na sa ganong offering, particularly in technology and livelihood education. Sir, ano pong nakikita nating benefit para sa mga bata? And since nasabi nyo rin kanina na parang binibenta nyo yung ibang mga gulay. Sir, anong nakikita nating benefit sa mga bata and sa community din na bumibili ng mga gulay natin? Well, ang pinaka dyan, una-una, ang aming mga products talaga ay pesticide-free, organic ang pagkaka-produce nito. Kaya sa mga consumers natin, particularly ang ating mga nasa feeding program, we can assure to them na one of the benefits is, healthy yung ating mga products. Another one is, nakapagbenta tayo ng kunti lang. If you know the Kadiwa program, nagdadala tayo ng mga iba doon na gulay pag sumobra or parang hindi naman nakailangan dito sa feeding. And then,
mga yun din lang para sa next production. Para tuloy-tuloy yung production natin. Tuloy-tuloy yung pagtatanim. Sa mga estudyante, sa mga learners na nabibinipisyohan nito, unang-una, itong ating gulayan sa paaralan na nakikita nila everyday, parang isang halimbawa for them, no? At an example for them to be able to have an idea on how to survive, particularly nga, ang isa sa may pinaka ano natin kung bakit may mga malnourished or may mga wasted na estudyante, no, na hindi nasa tamang timbang ay yung kakulangan sa pagkain maliban sa syempre poverty, no. Actually, pwede nating gawin itong gulayan sa paaralan na parang ehemplo or halimbawa na, okay pala, kaya ko palang mag-produce. Ganito lang pala magtanim sa mga vacant spaces. Pwede naman gumamit pala ng mga alternative na pesticides, particularly yung mga hindi naman actually toxic, no? At saka pwede naman palang gamitin yung mga waste din lang, waste materials from the kitchen na gawing fertilizer. Habang nakikita nila yon, ang ating mga beneficiary, nagkakaroon din sila ng idea na pwede na lang gawin sa bahay. Pwedeng gawin sa mga komunidad nila. Yun napaka-importante na meron silang nakikita as an example, as a basis, kung anong pwede nilang gawin. Una, may in-charge tayo, a master teacher, si Sir John Parayaw, no? Parang siya kasi yung planner, no? Doon naman sa may lab, preparations ng mga plots natin, cultivation, din maintenance. Parang pinapangunahan ng ating mga utility workers, no? Siya din lang, si Sir John din lang talaga. Siyempre, yung mga ibang trabaho pa, katulad ng paglilinis, pagdadamo, mga estudyante na yan. Kasi yun nga, ang isa sa mga example natin na at least makita nila na ganun pala yung process, no? One of these days, when they want to have their own backyard garden or vegetable production in their own, at least may naaalala silang mga nakitang mga bagay-bagay, process on how to produce vegetables, no? Sir, kas ano tayo nga ma-ensure nga pag umukan niya, lagi jay kiti-kiti nang nangurunat na daytoy dengue, lagi to'y pag mulaan tayo. Sir, kas ano tayo nga ensure daytoy nga pag umukan lagi kiti-kiti? Ayo, awam kit di. Kasi alam nyo, alimbawa kung vegetable yan, bihira naman yung pagkakataon na na nasasubmerge doon yung ating tubig. Ang ating mga planting area, dito nga, halimbawa lang, nag-sloping yan. So talagang nagpo-flow yung tubig. Wala naman talaga naiipon na Sa mga tanim naman natin, papa-cabbage man yan, talagang tinitingnan na walang maiipong tubig sa mga gulay-gulay natin. Tinatanggalan na yan ng mga extra leaves ng ating mga utility. Sa pagkakataon ito kasi, hindi naman masyadong problema na yung excess water. At during rainy days, yun yung possible na way. Mga canals kailangan see to it na, nagpo-flow lang yung tubig. Just to ensure na walang magta-thrive na mga mosquitoes or kaya iba pang mga insects dyan. Chine-check naman yan every now and then, no? Ensure natin na walang mga naiimbak na tubig masyado sa gilid niya. So, more or less, with the help of our utility workers who've been maintaining that or helping us maintain that, tingin ko naman hindi naman ganun ka-problema, particularly dun sa may dengue, concerns natin, or sa mga iba pang pests and diseases na pwedeng manggaling dyan.